Mga kababayan, isa pong magandang araw po sa ating lahat na kung saan opisyal na pong nilaunching o sinimulan sa lalawigan po ng Visayas Region o lalawigan ng Region 7 ang tinatawag na Unified 911 na kung saan hindi na po natin kailangan pumunta sa mga istasyon ng pulis dyan po sa buong Visayas. Bagkus, lahat naman po tayo, meron po tayong mga cellphone na hawak. Ngayon po mga kababayan, i-dial nyo lamang po ang 911 sa loob ng 5 minuto o bago mag 5 minuto, darating po ang inyong hinahasam, ang inyong hiniasahan na police assistant ng ating kapulisan. Dahil ang gusto po ng Pangulo, maging ligtas, maging mapayapa, at higit sa lahat, mapalapit ang mamamayan sa ang mga kapulisan natin. Kaya po kaninang umaga po, nagkaroon na po ng pagkakataon na opisyal na pong inilunsad sa gitna ng Visayas Region ang 911 sa pangunguna po yan ng Department of Interior and Local Government. Siyempre sa pangumuno po ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng ating butihin PNP Chief na OIC, walang iba kung hindi si PNP Chief Lieutenant Police General Jose Melencio Nartates Jr. para po simulan. At hindi lang po yan, magdudunit din po ng mga sasakyan ang DILG para po katuwang sa pagpapatrolya para lamang po mapanatili ang kapayapaan sa buong lalawigan ng Visayas. At hindi lang po sa mga Visayas po mangyayari po yan, pati po sa part ng Mindanao at sa Luzon, abangan lang po natin ang launching ng 911, ang mabilis na response ng ating kapulisan. Let's hear it from PNP Chief Nartates, representing PNP. Sir? Ayong adlaw sa atong tanan. Good afternoon to each and everyone, especially our SILG Secretary Remulla and the rest of the local governments units who are here, headed by our very own Governor Barry Cuatro of Cebu Province. This is the Unified 911. This is the project of our very own Secretary Remulla of the DILG. Inaasam-asam na natin to mula pa noon as seen and or nakikita natin lang sa TV. Ngayon, dial 911, unified, ay maraming magre-respond. And with that, I would like to congratulate our SILG, John Vic Remulla, sir, for this project. And of course, it is the commitment of the Philippine National Police to fully support this program. And of course, this would not be successful without the indispensable participation or cooperation of our stakeholders, lalong-lalo na po ang ating LGUs. Nandito po ang ating gobernadora, Governor Pamela Barry Cuatro ng Cebu. At marami silang may tutulong dito. This is our commitment, ang Philippine National Police, an agency under, a bureau under the DILG, together with the fire, the jail, and several responders, ay fully committed to make this 911 work. And actually, it is working. And with the support of our SLG and of course ang ating mga local government unit, we will be improving or nakaset or nakaprogram na po ang ating pag-respond. Like for example, nandyan po ang ating mga sasakyan na program. Ang ating DILG na po rin ang nag-program at tatapatan po ng ating mga local government units kung ilan ang ibibigay na mga sasakyan. Kasi yan po ang trademark ng ating DILG. Nagsimula pa lang yan dun sa probinsya ng Cavite. Alam niyo po, ang probinsya ng Cavite, ang police to vehicle population doon ng PNP is 1:5. Kulang na po. Sa sasakyan pa lang yun, iba pa yung motor na pinag-uusapan natin. So that's how responsive ang Cavite at gagawin niya po dito sa not only here in Metro Manila, not only in Cavite, but dito sa Cebu. Palakpakan po natin.
Yan lang po ay sasakyan. At of course, we will be trying to improve. We will be improving our response with the necessary equipment. So, bibigyan na rin po kami ng body-worn camera at mga radio. Real time na makikita po during the response. So, it will be quick, responsive, reliable, kasi accountable, nakikita po. At pinapangako namin na itong respond na to ay tunay na mararamlaman ng mga Bisaya na mga Pilipino. Magandang hapon po. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the ILG Secretary, Juanito Victor John V. Cremolya. Thank you. Please sit down. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa ating mga mayor. Magandang hapon, congressman, sa ating governor, Chief PNP, Chief BFP, ating mga USEC, ating mga kaibigan. Magandang hapon po sa inyo lahat. It has finally happened. 385 days ago, I took my oath as the Secretary of the Interior. And one of the first things that I promised the President is that I would put up a unified 911 system, which should be the most advanced in the world, using the latest technology, using the latest techniques, and modifying the entire response system of the country. 385 days ago, we had 37 LGUs who had their own 911. And I think Lapu-Lapu was one of them. Tama ba ako, Mayor? May meron kayo sarili, di ba? Cebu City, Mayor ba? Meron ng Cebu City. Iba yung Lapu-Lapu, iba yung Cebu City. Di ba ang response na? There were 37 LGUs who had their own 911s. The BFP had 200 numbers that you could call. And there were no calls anywhere in the country for any ambulance. Today, we have one number. We have 911. But irrespective of that, it's not about just the number. It is about being Filipino. And being Filipino does not mean that you're only Tagalog. Being Filipino does not mean that you're only from Manila. Being Filipino means that we all respect each other. We respect each other enough that the service in Manila, that the service in Cavite, is the same as the service here in Cebu, in Bohol, and in Mindanao. And that service comes in respect of your culture. We respect your language. We respect your traditions. Kung tatawag ang mga Cebuano, mga taga Bohol dito sa 911, ang sagot sa inyo ay Bisaya. If there is an emergency, do you think people will divert to the English language or Tagalog just to answer a call? It has to be in their native language. And the same will be said in Ilocos, Pampanga, Pangasinan, Negros, Visayan, in Barm, all of them will have their own system. For the Philippines being an archipelago of 7,000 islands, 100 plus languages, we must respect each other. And we must tolerate and respect and be together. Despite our differences in politics, differences in everything else, we must realize that we are Filipinos. And the service must come as one. 385 days ago, we did not know that Governor Pam would be governor, that Mayor Archibald would be mayor. Hindi natin alam yan. But we knew one thing. We all wanted to serve. We all wanted to make Cebu better. We all wanted to make the Philippines better. And this is one step. We will go further. Pinapangako po sa inyo, katulad ng pinangako sa inyo, ma'am, na hindi po ako babalik sa Cebu na wala akong dalang 200 bagong police vehicles para sa So siguro mga 2028 na ako babalik. Hindi, nag-order. Saan ba si Yusek Salvan? Saan ba si... Kailan ba darating yung order natin? Sir, approved na po ng BDM, so we'll start... Mga January, dito na yung... In time for Sinulog, dito na yung... We will also have new fire trucks, and new police cars, and new motorcycles. We will pay as much attention to Cebu as we do pay attention to Metro Manila. We are one country, we are one nation, we are all Filipinos.
But the vision goes further than that. The vision, we are a rich country pretending to be poor. Nakita natin lahat yan. Nakita natin sa floodgate. Nakita natin na billions and billions and billions of pesos were stolen by a few nefarious individuals to make themselves rich at the expense of all Filipinos. When you see the housing, when you see the lack of housing here in Cebu, when you see the lack of housing in Cavite, what do you think? Hayop na mga congressman yan. Ninako lang yung mga tao, tapos naghihirap. Nirana ako ang pera, tapos naghihirap yung mga tao. This time it will be different. We will use the money efficiently. We will use the money judiciously. In the DILG, there is a no-take policy. Bawal. We are bringing all the prices down. We are making sure it is efficient. And we are making sure that we offer our service to the Filipinos. What is next? We have the 911. We have the vehicles. We have the ambulances that are coming. We have the fire trucks. Next is we will have the Skynet. 24 hours a day, 7 days a week. We will have long-range drones patrolling the skies of the city, patrolling Metro Manila, patrolling Cebu, patrolling Davao, patrolling Puerto Princesa, patrolling the cities. 24 hours a day. The drones will be around. And once you call 911, the drones will be on top of you. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na paunlarin ang serbisyong pamamahalaan at matiyak na ang bawat Pilipino ay may agarang akses sa tulong sa oras ng pangangailangan, pinangunahan ni Kalihim DILG Juanito Victor Junvic C. Remulla, opisyal na tagapaglunsad ng Unified 911 Emergency Hotline System sa Central Visayas ngayong October 25, 2025 sa PLDT John Cebu City. Katuwang sa makasaysayan okasyong ito ang Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartatis Jr. na muling pinagtibay ang paninindigan ng pambansang pulisya sa pagpapalakas ng koordinasyon sa iba-ibang ahensya para mas mabilis at maaasahan pagtugon sa mga emersiya sa buong bansa. Ang proyektong ito ay pagsasabuhay ng layunin ng ating Pangulo para sa isang bagong Pilipinas mas ligtas, mas maayos at mas tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Buong suporta ang ibinigay ng PNP sa Unified 911 System bilang mahalagang kasangkapan sa pagsagip ng buhay sa pahayag ni Police Lieutenant General Nartates. Sa tulong nito, ang pagtugon sa mga tawag na pangangailangan ay magiging mabilis, maaasahan at tunay na mararamdaman ng sambayanang Pilipino. Dagdag pa ni Acting Chief PNP Nartates, tampok sa seremonya ay ang launching ng Unified 911 Command Center kung saan nagpakita ng kahandaan ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, BFP, bilang mga first responder sa oras ng emergency. Nagpahayag naman ng papasasalamat si Cebu Governor Pamela S. Baricotro sa Police Regional Office 7 sa 41% pagbaba ng antas ng kriminalidad sa lalawigan. Pinasalamatan din niya si Pangulong Marcos at SILG Remulla sa pagkasakatuparan ng Unified 911 System at tiniyak ang buong suporta ng pamahalaan panlalawigan sa pagkapatupad ng programa. Sa kanyang pangunahing talumpati, binigyan diin ni SILG Remulla na ang Unified 911 System ay gumagalang sa wikang, kultura at tradisyon ng bawat Pilipino. Ibinabahagi niya rin sa 200 bagong sasakyang pulis ang ipinamahagi sa Central Visayas pagsapit ng Enero 2026 upang palakasin ang mobility at kakayahan ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas. Ipinahayag din niya ang nalalapit na Skynet initiative na maglalagay ng mga long-range drones para sa real-time surveillance tuwing may emersiya. Sa loob ng 24 oras, na siyang araw at 7 araw sa isang linggo, may mga drone na magbabantay sa ating himapawid upang kapag tumawag ka sa 911, agad itong lilipad
para magmasid, kumuha ng larawan at tiyakin ang kaligtasan ng lahat, ani ni Kalihim Remulla. Nagpaalala rin siya sa publiko laban sa mga prank caller na maaaring maparusahan sa ilalim ng batas para sa unjust vexation dahil nagdudulot ito ng pagkakaantala sa mga tunay na pagtugon at paglalagay sa panganib ng buhay ng iba. Dumalo sa naturang paglulunsad ang iba-ibang opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor, kabilang sina Cebu City Mayor Nestor Archival, Mandawi City Mayor Tadio Hobito Jinky Guano, Lapu-Lapu City Mayor Kiddy King Chan, DILG 7 Regional Director Leocadio T. Travella, Attorney Lisel Arlamiado ng Napolcom 7 at Fire Director Jesus P. Fernandez ng BFP, ang Unified 911 system na unang inilunsad ni SILG Remulla noong September 11, 2025. Katuwang ang SMART at PLDT ay isang malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng tunay na pinag-isang pambansang sistema ng emergency response, sumasagisag sa diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at mararamdaman kung saan bawat tawag sa tulong ay may kasiguraduhan ang agarang tugon.